Sunod-sunod na kaganapan ang nangyari ngayon sa Bulkang Taal. Tara at ating alamin ang istorya nito. Pero bago ang lahat, kung ikaw ay bago sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe at pakalembang na rin ang kampana mga kamasa para updated ka sa aking mga bagong upload. Ang Taal Lake ay nasa 60 kilometro timog silangan ng Manila. Ito ay matatagpuan sa probinsya ng Batangas. Ito ay tubig tabang na lawa at ang pangatlo sa pinakamalaking lawa sa Pilipinas bago ang Laguna de Bay at Lake Lanao. Ang Taal Lake din ang tirahan ng Sardinella tawilis. Ang Taal ay galing sa salitang Batanggenyo na ibig sabihin ay tunay, totoo at puro. Ito rin ay kilala sa tawag na Bonbon Lake taong 1800s. Sa gitna ng Taal Lake ay may volcanic island na kung tawagin ay Taal Volcano. Ang tubig sa bunganga ng Taal Volcano ay tinatawag ding Yellow Lake o Main Crater Lake. Meron din itong maliit at mabatong isla sa loob ng Main Crater Lake na kung tawagin ay Vulcan Point. Ang Taal Volcano ay pangalawa sa pinakaaktibong bulkan. Ito ay isa sa mapanganib na bulkan sa Pilipinas sapagkat 459,000 katao ang naninirahan sa loob ng 14 na kilometrong radius nito at pwede itong magdulot ng malubhang kalamidad sa Metropolitan Manila area na tahanan ng higit sa 12 milyong tao na 60 kilometro lamang ang layo. Kaya isa sa 16 na bulkan, ang Bulkang Taal ay itinalaga bilang Decade Volcano ng International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior. Karapat-dapat na pag-aralang mabuti dahil sa madalas na aktibidad nito at upang maiwasan ang mga nagbabantang mga sakuna o panganib sa hinaharap. Ang Taal Volcano ay kilala sa tawag na Crater Lake. Isa rin itong tourist attraction dahil na nga sa mala-postcard nitong tanawin kung tatanawin mula sa Tagaytay. Ang permanenteng pagtira dito ay pinagbabawal ng PhilBox o ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology dahil sinasabing ito ay high-risk area at permanent danger zone. Ngunit kahit ganoon ay meron pa ring mga pamilya ang naninirahan dito upang magkaroon ng hanap buhay sa pamamagitan ng pangingisda, mga pananim na kanilang binibenta at turismo dito. Ilan sa mga 5 malakas na pagsabog ng Bulkang Taal sa kasaysayan ay noong 1749, 1754, 1911, 1965 at 1977. Ang pagsabog ng January 1911 pa lamang ay nagdulot na ng 1,000 at mahigit na pagkamatay. Makalipas ang 43 taon, sumabog ang Bulkang Taal nitong January 12, 2020. Ang pagsabog na ito ay tinawag na phreatic eruption. Ito ang klase ng pagsabog na may kasamang tubig, steam, bato at abo. Nangyayari ito kapag ang magma ay nainitan o nagkaroon ng interaksyon sa isang surface ng tubig. Ito ay may alert level ng PhilBox mula level 2 hanggang ginawa nilang alert level 4. Ibig sabihin ay maaaring maranasan ang pagsabog sa loob ng ilang oras o araw. Maraming abo ang binuga na umabot sa Calabarzon, Metro Manila, ibang parte ng Central Luzon, Pangasinan at Ilocos Region. May naiulat na volcanic thunderstorm at forced evacuation na naganap sa isla. Nagpatuloy ang pagsabog sa pagbubuga ng magma, lava fountain at mga volcanic lightning. January 26, 2020, napansin nilang bumaba na ang volcanic activity ng Taal kaya naging alert level 3 na lamang ito. At February 14 nang gawin itong alert level 2. Matapos ang pagsabog ng Taal noong January 12, nabalitaan o nakita sa satellite image na nawala ang tubig mula sa Main Crater Lake. Ayon sa PhilBox, normal lamang ang pagkatuyo ng tubig sa main crater lalo na sa naganap na pagsabog ng bulkan. Ang eksplanasyon naman dito ni Maria Antonia Bornas, Chief ng PhilBox Volcano Monitoring Division,
Sinabi niyang dahil sa sunod-sunod na paglindol, umatras ang tubig ng lawa at natuyo yung portions ng Pansipit River. Posible rin daw na yung pitak sa Lemery ay dire-diretso hanggang Talisay at maaari ding may underwater fissure sa ilalim ng Taal Lake at tumagas ang tubig dito. Makalipas ang isang buwan, ayon sa isang residente sa malapit sa isla ng Taal Volcano, ay nagkaroon na ito ng tubig muli, ngunit patuloy pa ring nagbubuga ng mga singaw. Mula February, March at June 2021 ay nagkaroon na naman ng pagtaas ang volcanic activity ng Bulkang Taal. At nito lamang July 1, 2021 ay sumabog itong muli. May naitala pang 5 pagsabog noong July 7 at nito na lamang July 23 ang PhilBox ay binabaan ang alert level nito mula alert level 3 patungong alert level 2. Naobserbahan din nitong Hunyo na nagkukulay green ang kulay ng tubig sa Taal at ayon kay Noel Resilio na supervisor ng Taal area, natural na pangyayari ito dahil sa algal bloom kung tawagin. Nagkaroon ng mga blue-green algae dahil sa saganang nutrients na nasa tubig at babalik din ito sa malinaw na tubig. Sa ngayon ay pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, ngunit kapag ito ay bumalik na sa dati o kumalma na ang Taal, maaari ka ditong mag-horseback riding, trekking at boating. Dito nagtatapos ang ating kwento. Salamat sa pakikinig mga kamasa. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at abangan ang ating susunod na tatalakayin. Hanggang sa muli mga kamasa.